Kapatid ng babaeng binaril sa loob ng Victory Liner bus sa Caranglan, Nueva Ecija noong November 15, isiniwalat ang ginawang pagnanakaw ng sariling anak sa biktima. Sa salaysay sa Caranglan Police nitong November 16 ni Susana Mendoza Arucan, kapatid ng babaeng biktima na si Gloria Mendoza Atilano, bago ang krimen. Nagawa na raw tutukan ng baril ng kanyang pamangkin na si Charlito Mendoza Atilano Jr. o alias Tisoy, na anak ni Gloria Mendoza nito lamang Abril o Mayo 2023. Hindi raw ito pinalaki pa ng kanyang ate Gloria dahil baka makulong pa niya ang nag-iisa niyang anak. Nagsimula raw na hindi magkibuan ang mag-ina nang dumating sila galing Canada. Kinuha pa raw kasi ni Tisoy ang passport ng kanyang ina at apo nito para hindi kaagad makauwi sa Pilipinas. Nalaman din umano ni Gloria na nauna nang umuwi ang kanyang anak sa kanilang bahay sa Purok 6, Santa Luciana, Cauayan City, Isabela. Sumunod na nangyari ay nalaman naman aniya ng kanyang ate Gloria na binuksan ni Tisoy sa pamamagitan ng acetylene ang kanyang vault na nasa kanyang bahay sa Lucas Subdivision, San Fermin, Cauayan City. Ayon kay Susan, naglalaman umano ang vault ng humigit kumulang 3 milyon pesos na halaga ng alahas at iba't ibang uri ng titulo na nakapangalan sa kanilang mga magulang, sa kanyang ate Gloria at sa pamangkin na si Tisoy. Dahil dito'y kinasuhan niya ng kanyang ate Gloria ng kasong robbery ang anak nito, pati na rin ang kanyang kalip-in partner na si Ramina Lagarteja. Sinampahan rin niya ng kanyang ate Gloria si Tisoy ng kasong carnapping matapos umanong kunin nito ang pag-aari na pickup truck. Kinumpirma naman ni Susan na may warrant of arrest laban kina Tisoy at Ramina dahil sa nabanggit ng mga kaso. Ngunit nakalaya pansamantala matapos magpiyansa ng 720,000 pesos. Maaari aniyang pinagkunan ng pampiyansa ni Tisoy ang ibinenta nitong 4 na ektaryang lupang nakapangalan sa kanya sa halagang tig 1.5 milyon kada ektarya. Nang matanong naman si Susana kung bakit nag-commute at hindi nagdala ng sasakyan ang kanyang kapatid at ka-live-in nito ng 5 taon na si Arman Alivia na kasama ring nabaril. Ang sagot nito, ang sabi po niya sa kanyang katulong ay balikan lamang sila papuntang Tarlac City upang kunin ang alahas nitong naiwan na nagkakahalaga ng kalahating milyon. At masama din daw ang kanyang pakiramdam ng mga oras na yon, ayon kay Susana. Huli raw nakausap ng kanyang kapatid bago umalis ay ang kanyang katulong na si Annalyn Abad na siya ring kumuha ng tricycle upang ihatid sila sa terminal ng Victory Liner. Samantala, matatandaan namang inihayag na ng Philippine National Police na isa sa posibleng person of interest sa brutal na pagpatay kina Gloria at Arman ay ang anak ni Gloria. Samantala, napakomento naman ang ilang netizen. Ayon sa isa, ang dami palang pwedeng maging suspect nito, mga person of interest kasama na ang katulong, hindi lang ang anak at mga kaanak. Hirap pala pag may pera.